So, andito po tayo ngayon. Kasama po natin si Aling Joy na isang vendor. So, magandang umaga po. Magandang umaga naman. So, meron lang po akong konting katanungan about sa business nyo. Kayo po bang may-ari ng store na to? Oo. Ano po bang klaseng business meron kayo? Ito, marami. Halo-halo. Sibuyas, kamatis, fishball, sweet ball. Marami. Anong pangalan po ng store nyo? Joy. Joy Sari Sari Store. Okay po. Alam po ba nagsimula yung business nyo? Siguro mga 4 na taon, 5 na nun. Mga 4 sa 5 na. So, meron po ba kayong ati sa business nyo? Oo, yung nanay ko. Kayo po ba yung di ba kayo po yung may-ari? Kayo rin po ba yung nagbabantay ng nyo, tindahan nyo? Nanay ko. Ayun, kasama kami. May mga katulong din kayo. So, yung puhunan nyo yung ginamit nyo sa pag-negosyo, nabawi nyo ba agad-agad? Hindi naman agad-agad. Saglit, parang... Oo, kasi mamuhulang ka muna, dagdagan ng dagdag. Tapos wala ka na kung naka-steady ka na o hindi ka na magdadagdag. Paikot-ikot lang naman yun. So, meron po ba kayo na-encounter na mga problema pag sa nyo? Ito, marami. Alam mo lang, dyan yung magnanakaw, dyan yung nanay ko na ang pa ng yung salisigang, kumari may iwas, tapos na pala mag-ano ng magnanakaw ng pera. Maraming problema dito sa palengke. So, paano nyo po na solusyonan yung ganong problema? Nagdagdag kami ng tao para marami ang magbabantay. So, minsan po ba pumasok sa isipan nyo na magtukod ng ibang negosyo? Pumasok na sa isip ko yun. Kaya lang mahirap pag kailangan ikaw ang natutukan mo talaga pag meron kang mga ganyan ka nakatuwa. Hindi mo naman alam kung kasama mo matino. Kailangan talaga kung magtatayo ka, meron kang pinagkakatuwa na kapit mo, anak mo. Sa kinikita nyo po, nasa magkano po inabot nyo kung base isang araw? Malaki rin pala, malaki. So kung sakasakali, kanino nyo po ipapamana yung nyo, business nyo, sakali na? May anak ko, kung gusto rin ng sige, dito po sa pangalawang tanong ko, sasagutin nyo lang po ba ng o hindi? Okay po. Ito po yung unang tanong ko. Ito po ba ang bumubuhay sa pamilya nyo? makatulong sa mga anak ko lang, yung mga nag-aaral. Mahirap po bang magpatakbo ng negosyo? Pero yung isip ka ng madaling araw, sanay mo, anak ko rin. Ako, mga bandan ko, pero may ganun. Yung pagtaas at pagbaba ng bilihin ng mga bilihin sa paninda nyo, mahirap po ba? Kasi minsan ang korero, sasabihin natin kahapon, mababa. Ngayon, tumaas na naman. Paataas, mababa. Nakakapekto rin. Mahirap ang pera na. Nakakasawa po bang magnegosyo? Hindi naman, kung isipin mo na meron kang pinaaral, sa akin, hindi ako nagsasawa na panahon sa kanya. Tumatali sa isip ko yan, kaya lang, bilis ko yung mga anak ko na mag-aaral, para matigas
malaking tulong po ba ang business niyo ngayon para sa inyo? Sa tingin niyo, may masama bang epekto yung pagninegosyo niyo? Saan? Yan, sa pagninegosyo niyo, may masama bang epekto? May masama bang naitutulog? Wala naman. Wala naman. So, marami pong salamat, Ate Joy, sa pag-unlock niyo sa akin ng konting interview. So, pwede po ba kayong magbigay kahit konting advice sa ating mga viewers tungkol sa pag-business? Kahit konting advice lang po. Oo, kung kayo magbibigosyo, kailangan kayo ang umalis talaga kasi alam nyo kung anong problema, kailangan nakatuto kayo kasi may pungan din yan eh. Kailangan kayo ang nandiyan na nagbabantay. May problema. Masusolusyonan agad kasi ikaw ang nakaramit ka eh. Nakabantay mo. Alam mo kung may nawawala, alam mo kung anong kulang. Kaya lang gawin mo kailangan ikaw talaga ang ano kaya mo katiwalaan mo. Kasi pag ibang tao, hindi mo alam kung katiwalaan mo. Hindi ka lang nagbigay ng dagdag ng puhunan. Hindi mo dagdag mo yun, wala ka na pala ng puhunan. Ito, Mamanay. So, marami pong salamat sa pag-unlock sa akin. Ano ka ba? Ano ka ba?